Tinamaan ng Korte Suprema ng kani-kanilang memoranda ang mga pinuno ng mga ahensya ng gobyerno at maging ang pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa issue ng Consolidated Petition kaugnay sa pag-aresto at paglilipat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Sa notice na inilabas ni Clerk of Court Marifel Lumibao Cuevas noong November 11, binigyan ng SC ang mga partido ng 30 araw para magsumite ng kanilang mga memoranda. Ipinakukonsidera sa isusumiteng dokumento ang mga sumusunod kung ang kasalukuyang kontrobersiya ay maituturing na moot, kung dapat bang mag-restraint o magpigil ang korte sa harap ng ongoing proceedings sa International Criminal Court at kung nararapat na ipalabas ang writ of habeas corpus. Ilan pa sa isyong nais ng korte na sagutin ng respondents ay kung may karapatan at exclusive jurisdiction ng ICC sa kaso ni FPRRD sa kabila ng pag-urong o withdrawal ng Pilipinas sa Rome Statute at kung ang pag-aresto kay Duterte ay alinsunod sa international at domestic law. Inatasan din ng hukuman ng mga partido na iparating sa korte kung anuman ang mga development na mahalaga sa kaso. He's also facing his own legal battles, including yung asylum issue niya. He's not at the point where he's at liberty to take on jobs. And I don't think he can take on the representation of the... Tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ay ganap ng alas 12:00 ng tanghali dito po sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali po sa inyo. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 19, 2026. At sa aking mga kababayan sa Lungsod Quezon, sa Quezon City, nagdiriwang ng special non-working holiday. Wala pong pasok ang pribado at pampublikong opisina. At ganun din ho ang mga pampubliko at pribadong eskwelahan sapagkat ngayon ay kaarawan po ng founding father ng Quezon City, si dating Pangulong Manuel Luis Quezon. So nagdiriwang po Happy Quezon City Day sa lahat po ng aking mga kapwa tagalungsod Quezon. At magandang araw po sa lahat ng Pilipino saan man po kayong bahagi ng mundo, sa ating mga mahal na overseas Filipino workers, sa ating mga Filipino migrants, saan man po kayong panig at sulok ng mundo, tanggapin po ninyo ang aking paggalang pagkilala at pagbati ng magandang tanghali, magandang araw, August 19, 2026. At ang ating pong tatalakayin ngayong araw, siyempre, hindi natin lulubayan, hindi natin titigilan at hindi natin hahayaang mabaon sa baha ng kalimot ang problema natin sa flood control corruption na nagdudulot ng ating dinaranas na paulit-ulit na lamang na pagbaha. So ang ating pamagat, baha, pamalit ulo ng ICC o pamalit ulo sa ICC at Budol Unit Team 2.0. Ang ating pong layunin, kagaya po ng ating natuturan, ng ating mga past live vlogs, ang ating pong layunin ay maitaas ang antas ng pampublikong diskurso, makadagdag sa inyong kaalaman at sa inyong kamulatan upang nang sa ganoon ay kayo po ay magkaroon ng inyong sariling maisog na paninindigan base sa tamang impormasyon, magkaroon kayo ng sarili ninyong opinyon, kuro-kuro at disposisyon upang hindi tayo basta-basta nabubudol sa mga mahalagang usaping panlipunan. Kasali po kayong lahat dito at nandyan po sa inyong mga screens ang ating question of the day. Si Marcos nga ba ang nagbulgar o si Marcos nga ba ang nasa likod ng flood control corruption? Ito po yung ating mga tatalakayin. Inaanyayahan ko po kayo na iparinig ang inyong tinig dito sa ating pahina at ganun din inaanyayahan ko po ang lahat ng nasa Facebook. Sana po'y patuloy kayong mag-engage, mag-comment,
mag-react, mag-like, mag-share, at mag-follow po yung nasa Facebook. Yung nasa YouTube, yung aking munting lambing, patuloy din ho kayo mag-engage, mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share, at kung maaari ay mag-subscribe po kayo sa ating Facebook channel, sa ating YouTube page. Ano? So yan ang ating talakayan ngayong araw, baha, pamalit ulo sa ICC at Budol Uniteam 2.0. Ang ating pong katanungan, nandyan po sa inyong screen, si Marcos ba ang nagbulgar o si Marcos ba ang nasa likod ng flood control funds corruption? Ang ating pong unang-una na taga-subaybay ngayong araw si Lenny78. Mabuhay ka Lenny78. God bless you too at Ayen. Si Ellen Olsen. Patria Pidot, 100% po. 100% siyang na supporter, 1,000%. 1,000% na si Marcos ang nasa likod ng flood control corruption. Si Elena Montes, maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Magandang umaga. Kay Crescenciano Prado, always watching from Las Piñas. Si Jap Canada ang ating taga-subaybay na base naman sa Singapore. Si Atpan, nanonood, mainit daw sa Tacloban, si Gina Marcos. Ito, babatiin natin to. Yung pamilya ni Annie Wing, nanonood po silang lahat from Northern Samar. Family of Annie Wing, si Annie Wing ay taga Hong Kong. Ang kanyang munting hiling ay batiin ang kanyang pamilya mula sa Northern Samar. So sa pamilya ni Annie Wing, mabuhay kayo at maraming salamat sa inyong pagsubaybay at panonood mula diyan sa Northern Samar. From Northern Samar, lipat po tayo sa Cagayan Valley. So dito sa ating worldwide Global University, yung ating LGU, Law Global University. Hindi lang tayo nationwide, kung hindi worldwide. Jennifer Pacheco, mula po sa Cagayan Valley, kasama rin po natin mula naman sa Solid North, mula sa Ilocos Norte, si Ferdinand Agabao. Ferdinand Agabao mula sa Ilocos Norte. At from Ilocos Norte, si Crisalina Temer ay watching from Germany. So marami po tayong kasama ngayong araw, pati si Pamela Bautista. At siyempre, ang aking mabuting kaibigan, si Mario Likmoan. Mainit na araw dito sa Bacolod. Anong ginagawa mo sa Bacolod, Mario? Si Mario ay nasa Bacolod. Andiyan din si The Boy Pressure, si Moj Cruz. Mula naman sa Bacolod, may kasama tayo mula sa Los Angeles, California, si Shelo Rodriguez. At si Ronnie Vlog. Sabi ni Ronnie Vlog, mga kababayan, Garapalan, ngayon tahimik sila sa baha. Ngayon sa Manila, pag ang Davao, binaha, ngalngal ng ngalngal ang mga Kongres. Tama yan. Tama yung iyong observation. Si Victoria Cruz. Si Ayeng Gamolo from Hong Kong. Si Galaxy, thank you for always being present. Si Galaxy, always present from Singapore. Si Duard Tan from Seattle, Washington, kasama natin. So worldwide po ang ating mga kasama ngayong araw. Yung iba po, babatiin natin maya lamang para magtuloy-tuloy po ang ating programa ngayong
araw ng August 19, Quezon City Day, holiday po, non-working, holiday, walang pasok ang pribado at pampublikong opisina at paaralan sa lungsod Quezon. So binabati ko ng Happy Quezon City Day ang aking mga kababayan dito sa lungsod Quezon. Si Catherine Dichosa at Arlene Chris Anacleto. Arlene Chris Anacleto. So dito po tayo, balik tayo sa ating usapin. Inaanyayahan ko lahat, sana po ipatuloy kayo na mag-share. Hikayatin po ninyo yung iba nating mga kababayan na mag-tune in live sa ating live broadcast ngayong araw. Araw po ng August 19, ang ating tatalakayin, baha, pamalit ulo sa ICC at Budol Unit Team 2.0. Simulan po natin sa baha dahil lahat tayo ay naantala ang ating araw-araw na pamumuhay dahil na lamang sa paulit-ulit na baha. Alam ninyo dito sa ating bansa, mga kababayan, dalawa lang naman ang ating season, wet and dry season. Yung wet season nagiging very wet, yung dry season nagiging very dry. But both seasons are predictable. Whether it be wet season o dry season. Alam na natin, dalawa lamang ang season natin sa Pilipinas, ang wet and dry season. Very predictable. But and yet, kahit ito ay predictable, paulit-ulit tayong naaantala, sinasalanta at pineperwisyo ng baha. At hindi natin titigilan itong usapin ng baha. Lubog ang Metro Manila. Ilang araw nang walang pasok ang halos lahat ng paaralan sa Kalakhang, Maynila. Dahil sa baha. Ilang libo o ilang daang libong empleyado ang naiipit, nai-stranded, dulot ng pagbaha. Ilang daang milyon kung hindi man bilyong halaga ng kalakal ang nalulusaw dahil sa baha, bukod pa sa trafiko. Bukod sa baha, yan pan-traffic. And yet, hanggang ngayon, tulog ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Lubog ang Metro Manila sa baha. Kailan kaya gaganapin muli? Kailan kaya sisimulan muli? Kailan kaya magbubukas muli ang pagsisiyasat sa mga daang bilyong piso, kung hindi man trilyong pisong halaga ng pera nating mga Pilipino na dapat sana ay sa flood mitigation project na nauwi sa mali-malitang korupsyon. Kalampagin din natin ang Senado. Kailan sisimulan muli? Kailan bubuksan muli? Kailan muli magsisiyasat ang Blue Ribbon Committee ng Senado tungkol dito sa napaka mapanira na pangyayari dulot ng pagbaha? Dito natin makikita yung prioridad ng chairman, yung pinuno ng Blue Ribbon Committee. Yung chairman ng Blue Ribbon Committee, manhead, samantalang nung siya ay nasa labas pa ng serbisyo, nung siya ay hindi pa kasali sa istruktura ng gobyerno, ang kanyang mga programa, kunwari ay para sa masa, kunwari ay para sa mahihirap, kunyari ay galit sa mga korap, at ngayon siya ay binigyan ng pagkakataon ng mamamayang Pilipino, tahimik, busal ang bibig kung kailan niya sisimulan ang pagdinig dito sa maanumalya, napakalawak na kurakot at laganap na korupsyon sa flood control funds. Na ngayon, ang Kalakhang, Maynila at ang ating mga kalunos-lunos na kababayan diyan sa lalawigan ng Bulacan ay lubog pa rin sa baha. Hindi na naalis ang tubig baha. Puno na sila ng alipunga dahil lamang sa kapabayaan ng mga naatasan ng ating saligang batas na magsiyasat dito sa napakamaanumalyang flood control funds corruption. Dito rin natin pag-uusapan itong panukalang 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program. Yung panukalang budget
for 2027. Napakalaki. 7.2 trillion pesos. Magkano na naman ang ating uutangin? Sapagkat hindi naman sasapat yung revenue o koleksyon ng gobyerno. At doon sa 7.2 trillion pesos na yan, mayroong panukala na magtabi o maglaan ng 3.4 billion pesos para sa MMDA. Ano ang gagawin ng MMDA sa 3.4 billion pesos na nais ilagak ng President's budget for 2027? Yan daw po ay upang maibsan ang problemang dulot ng pagbaha. 3.4 billion pesos. And of the 3.4 billion pesos, maliit na halaga lamang po ito pag tiningnan naman ninyo yung kabuoang halaga na ipinapanukala ng tanggapan ni Bongbong Marcos sa Kongreso. Yung kabuoang pondo para dyan sa flood control ay nagkakahalaga ng 107 billion pesos. Tama yung narinig ninyo. 107 billion pesos ang panukala nilang flood control budget for 2027. Isa na namang malaking kahibangan itong 107 billion na hinihingi ng Marcos Jr. administration sa Kongreso. Bantayan ninyo ito mga kababayan sapagkat ang kainaman ngayon ay napakarami na ang nagagalit, nagmumura, nanunumpa, yung mga ginang ng tahanan, mga batang estudyante, ang mga iba't ibang professionals, iba't ibang manggagawa, driver ng bus, driver ng jeep, driver ng padjak, driver ng tricycle, nagmumurat galit na dahil pineperwisyo sila ilang araw na, ilang linggo na nitong baha, paulit-ulit na lang. Ang pondo ng DPWH ay 107 billion para sa flood control budget. Ito'y dapat nating bantayan. Mauuwi na naman ito sa mali-maletang suhol pag hindi natin ito binantayan. At ayon sa ating pagsasaliksik, at lumabas na rin ito, mula 2011 hanggang 2025 o kabuuang 14 years from 2011 to 2025, ang nailagak ng pera nating mga Pilipino patungkol dyan sa pag-ayos ng problema natin sa baha ay 1.939 trillion pesos. Ganyan na kalaki ang ating ginagastos para dito sa flood control budget. From 2011, lagay po natin sa tamang perspektibo. From 2011 to 2025, ang ginagastos na nating mga Pilipino patungkol dito sa flood control budget ay 1.939 trillion. Ganyan na po kalaki yung perang iginugugol nating mga Pilipino. Pero sa kabila ng napakalaking pondong ibinuhos na para sa flood control, paulit-ulit pa rin ang pagbaha. Nakakasawa na, nakakasuya na, nakakagalit na. Ulitin ko, sa dami ng aking nakausap sa aking paglilibot, ultimo, mga ordinaryong ginang ng tahanan, salamat po sa inyo, yung mga professionals, ultimo mga piloto ng eroplano, ang mga ordinaryong manggagawa, nagmumura, sinusumpa na ang kanilang malulungkot na karanasan dulot ng paulit-ulit na pagbaha. Ang pangunahin dito, pagdating sa NCR muna tayo. Bakit natin kinakailangan talakayin ito? Upang ituwid ang buling pagsisinungaling ng mga nasa pamahalaan. Batiin lang ho natin ang iba nating mga kasama. Si Atla Arnie Pialo from Johor Bahru, Malaysia. Maraming salamat sa iyo sa iyong nakaabot siya.
Sabi ni Zaga Lin Kim. Yes, tama ka, Zaga Lin Kim. Tuwing umuulan, tuwing bumabaha, paalala ito sa mamamayang Pilipino, yung tambalang Marcos Dilawan, yung tambalan Marcos Pinklawan, yung tambalang Marcos Banal-Banalan, at yung tambalang Marcos at Makakaliwa, pinapaalala sa atin na nakakasuka itong kanilang alyansa, yung kain-suka. Ano? Yung mga kain-suka. Kenneth Kua, may God bless you too. Si Winjo. Sabi ni Sonia Amaro, pagbigyan daan natin ang komento ni Sonia Amaro. Ang nagbulgar ng flood control, I agree, sapagkat noon pa lamang ay ibinulgar na, sumabog na noong 2024, nung kanyang SONA ay ipinakita na yung pagbaha noong 2025 at hanggang ngayon hindi linulubaybayan ng ni Mother Nature ang pag-fact check sa napakasinungaling na kasalukuyang administrasyon. Si Kimura Dolores, meron din tayong kasama from Surigao del Sur, Mindanao, si Elsa Bayeta. God bless you too, and may God bless you more, Antonio Pascual Jr. Kasama natin ang ating mga kaibigan, ang Sara Duterte Supporters New York, SDS New York. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating live. Sabi ni Yoni Kiloy Crispino. Sige padala ninyo yung inyong mga komento sa ating question of the day na si Marcos ba ang nagbulgar o si Marcos ba ang tunay na nasa likod ng pagnanakaw, korupsyon at kurakot sa flood control funds na nauwi sa Ghost Flood Control Projects at substandard Ghost Flood Control Projects na ngayon naman ay ating pare-parehong pinagdudusahan. Di bali sana kung tayo may kagagawan. Di ba? Kung tayo may kagagawan, pagdusahan natin. Pero tayo'y paulit-ulit na binibiktima. Si Maria Fema Duterte, kasama natin, nanunood. Let's apply easy accounting, sabi ng SDS New York. Ibalik muna ang ninakaw nila para sa FCP. Meron din tayong kasama mula sa Dubai. So ito yung ating talakayan ngayon. Yung MMDA, budget for 2026. MMDA, makinig kayo ha. Ang budget ng MMDA ngayong taong 2026 ay 5.88 billion. Kayo, tayong mga nasa Metro Manila, ang budget ng MMDA ay 5.88 billion. MMDA yon, galing sa pambansang pamahalaan yung budget niya. Hindi pa ron kasali yung individual budgets of the LGUs within Metro Manila. All the cities and one municipality, hindi kasali doon ang budget nila. Dahil kung isasama mo ron, higit na malaki sa 5.88 billion. And of the 5.88 billion, yung 2.5 billion this year, 2.5 billion specifically allotted, specifically dedicated, and I think I can say exclusively dedicated for flood control projects, for flood control mitigations. 2.5 billion, MMDA lang yon. Kaya naman, nung akala nila nabudol nila ang mamamayang Pilipino, ito galing sa inyo to MMDA ha. Huwag sasama ang loob ninyo. Sisihin ninyo yung opisyal ninyo. Galing sa inyo ang pahayag na ito. Pakibasa po ninyo mga kababayan at magkomento din kayo. Sang-ayon ba kayo sa naging mapangahas na pahayag ng MMDA na naayos na nila ang flood control problem dito sa Metro Manila? Kayo po ang sasagot nito. Hindi ko po salita ito
ito po'y salita ng MMDA. Big improvement. Ibig mong sabihin, lubog ang Metro Manila, big improvement na yan. Ibig mong sabihin, dapat kaming magpasalamat sa inyo dahil kung hindi pala ninyo inayos ang mga daluyan ng tubig, ang mga kanal, lampas tao na ang magiging tubig baha sa Metro Manila. Panagutin natin sapagkat humihingi tayo ng transparency and full accountability. Ang MMDA, bago na naman magtanggi-tanggi yung lukaret dyan sa palasyo, ang MMDA sa istruktura po ng pamahalaan ay nasa ilalim ng Office of the President. Now, if it is under the Office of the President, big pronouncement like this, na malaking improvement ang nangyari sa pagbaha sa Metro Manila, sang-ayon si Bongbong Marcos sapagkat sa ilalim ito ng tanggapan ng Pangulo. At ang Pangulo ay si Bongbong Marcos. Hinayaan niya ang ganitong mapakapangahas na anunsyo. Therefore, aprobado nila ang ganitong pambubudol ng MMDA. Pinacheck sila muli ng habagat ng sama ng panahon ng tag-ulan ni Mother Nature. Nakita natin, walang katotohanan dito sa naging budol at mapangahas na pahayag ng MMDA. No? Kaya tayo ay patuloy pa ring binabaha. Ang budget ng Office of the President, kasi nga President's budget ito from 2022 to 2025, mga kababayan, ang naging budget na ng Marcos administration ay 545 billion pesos. 545 billion pesos na ang naging halaga ng budget ng Marcos Jr. administration for flood control projects, for flood control mitigation nationwide. Subalit, magtatanong tayo, 545 billion, kalahating trilyong piso sa loob ng 3 taong panunungkulan ng Marcos administration. Kalahating trilyong piso. Bakit naman patuloy ang paglala ng problema ng baha? Bakit naman of the 545 billion pesos, mga kababayan, 100 billion doon sa 545 ay ibinigay lamang, inaward lamang, hinandog lamang, inalay lamang sa 15 kontratista. Imagine niyo yun, 545 billion ang naging budget from 2022 to 2025 ng Marcos administration. Sa 545 na yan, 100 billion pesos ang ibinigay lamang sa 15 kontratista. 25% of that amount were awarded to only 15 contractors. Ano naman ngayon? Baka sabihin ninyo, Attorney Vic, ano naman ngayon kung 15 yung kontratistang nabigyan? Abay, magtaka ho kayo. Sa dinami-dami ng accredited contractors, alam ho ba ninyo kung ilan? 2,409. 2,409 accredited contractors. And yet, 15 contractors lang ang pinagpala. Mga hampas lupang yan. 15 kontratista lamang ang pinagpala. Sila yung nabiyaan, pinaghati-hatian nila yung 100 billion na para sa flood control. Sino yung 15 contractors? Ito rin ba yung contractors? Kaya dito ang ating talakayan, babalik tayo paulit-ulit sa baha, pamalit ulo sa ICC, at ang Budol Uniteam 2.0. Dinulo po natin yon dahil hindi po natin papatulan yang chismis na ipinapakalat ng mga alyado ng kasalukuyang administrasyon. Pero pagkakasinungalingan, atin itong itutuwid. Pagka meron tayong nakita, atin itong pupunahin at atin itong itatama.
Sabi ni Alan Sibugan, Jing Kawaling from Aklan at Boracay, mabuhay ka. Si Alan Sibugan, tama, naghugas kamay, ibinato sa iba ang mga dumi. Ang nangyari, pinapalakpakan lamang siya nung mga kapwa niya mambubudol diyan sa mababang kapulungan. Si at Bless 14344. May kasama din tayo mula po sa Switzerland, si Roy Carmona, ang ating kaibigan. Bahagi rin siya ng Hakbang ng Maisog. Sabi ni Nenita, ito ang sentimiento ng mga Pilipino. Maraming salamat po sa halos mag-1,000 live viewers natin dito sa ating Magic Eye. Sana ho'y patuloy kayo na mag-engage, mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share at mag-subscribe po sa YouTube. Alam kong higit na marami, yung ating base ay nasa Facebook. Patuloy po kayo na makipag-engage. Mag-comment, mag-react, mag-like, mag-share, napakahalaga po nun, lalo ng ating topic ngayong araw, at mag-follow po kayo sa ating pahina sa Facebook. Basahin po natin yung iba pa nating mga kasama na nagko-komento, si at Emilia Almares from Las Vegas, Nevada. So mula kay Roy na nasa Switzerland, tungo tayo dyan sa Las Vegas. At yung mga kababayan naman natin, syempre, dyan sa Hong Kong. Si Ricardo Fermin, Maria Francia, si Tintin Trillo Rosales. At yung exchange rate po natin ay all-time low na naman. Yes, kahapon nagsara ang palitan. Ang $1, ang halaga sa piso ay 61 pesos and 78 centavos. At Michael Brie, kung meron ka sanang latest update, magkano ang ongoing palitan ngayon habang bukas ang merkado ng piso sa dolyar? Si Baynel Lopez. Galaxy, maraming salamat sa iyo. Sinisikap talaga natin na dalasan sapagkat maraming yung nakaabang. At maraming salamat sa lahat ng aking nakasalamuha sa Region 11 at sa Davao City nitong over the weekend. Tayo po'y naimbitahan at masayang nakapag-attend ng Kadayawan 2026. Very, very successful. Congratulations to the people of Davao City. Congratulations to the hardworking men and women of the City Hall of Davao. And of course, to the city officials led by Mayor Sebastian Duterte for a very, very successful staging of Kadayawan 2026. And we were informed na yung nag-attend po noong linggo ay the largest crowd recorded ever that have attended the Kadayawan Festival. Maraming salamat. Congratulations sa inyo. Kasama rin natin mula sa Calgary, Alberta, sa Canada, Nia Amil, Nika Kigwa, si Donmar TV. So yun yung budget. Pinagati-hatian ng 15 kontratista lamang. 100 billion na uwi lamang na corner ng 15 kontratista. Napakaswerte naman ito, napakapalad naman ito. At yung ating mga kababayan, wag naman natin basta i-focus lang sa national government, sa MMDA. Ano na ito kawing-kawing na problema na ito. Inuna lang natin sa MMDA dahil mantakin naman ninyo. Ginagago na tayo, ini-insulto na tayo, adding insult to injury. Ang daming na stranded na estudyante, MMDA. Tama, narinig ninyo. Ang daming mga estudyanteng hindi nakauwi. Maraming mga magulang ang napuyat, hindi nakatulog